Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Dalawang bagyo na ang binabantayan sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Dante, lumakas pa at isa ng tropical storm. Habang ang isa pang LPA na binabantayan kahapon, ganap ng bagyo at pinangalanang Bagyong Emong. Mabilis din niyang lumakas at isa ng tropical storm. Hinahatak ng dalawang bagyong habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Tumaas din ang tsansang maging bagyo ng LPA na binabantayan sa labas ng PAR. Mabagyong gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Magkasunod na nadisgrasya ang 3 barge at isang bangka sa magkahiwalay na lugar sa dagat na sakop ng Batangas. 11 ang sakay ng lumubog na bangka habang nagkatagas ang isa sa 3 barge. Ang latest sa mga sakay, alamin natin live kay June Veneracion na nasa Lian, Batangas. June. Mel, Emil, sa gitna nga ng naranasang masamang panahon ay isang bangkang pangisda ang lumubog dito sa Lian, Batangas. Pero bago nito ay 3 barge naman ang sumadsad sa baybayin ng Calaca City. Itinulak ng malakas na hangin at alon ang 3 barge na ito hanggang sumadsad sa baybayin ng Calaca City, Batangas noong Sabado ng umaga. Para pong lumilindol pa. Sa lakas? Pag nagbabanggaan po, malakas po ang alon. Sabi ng Philippine Coast Guard, posibleng napatid sa pagkakatali ang mga barge na dumaong sa bayan ng Balayan at napadpad sa Calaca. Nasa maayos na kalagayan ng 21 crew member ng mga barge na may kargang nasa mahigit 4,700 metric tons ng molasses. Yung isa sa mga barge ay nakitaan ng leak at may mga tumatagas nga na molasses, pero base sa assessment ng mga eksperto, wala naman daw itong banta sa kalusugan at kalikasan dahil ang molasses ay organic at kusa rin naman daw nawawala. Pero problemado ang mga mangingisda at residente dahil ang lugar na pinagsadsadan ay kanilang pangisdaan. Sir, mga may dulaw, may sandilis, mga lagidlid, halos mga mamahalin din sir na isda, kaya malaki epekto sa amin sir. Wala kami buhay ngayon, standby na. Pero sa kabila niyan, pinagpapasalamat ng ilang residente na naharang daw ng mga sumadsad na barge ang mga naglalakihang alon. Kung wala pong ganyan, sira na naman po itong marami naman po sisirain siyang mga bahay. Isang bangkang pangisda naman ang lumubog kaninang madaling araw sa dagat malapit sa bayan ng Lian. Nakaligtas ang lahat ng 11 sakay nito. Kwento ni Francis, pagkatapos lumubog ang kanilang bangka, 4 na oras silang tiniis ang matinding lamig at naglalakihang alon, sakay ng mga balsa hanggang makarating sa lupa. Naisip ko baka ito na yung huli? Oo, siyempre. Kasama na yung kabay. Kasi hindi namin pero pasalamat na lang kami talaga yung padpad namin. Patabi. Parang binalibag daw ng alon ang kanilang bangka hanggang sa ito ay lumubog. Pahinga muna siguro. First time mo ba na-experience to? Oh, first time. First time kami lahat eh. Mula rito sa Lian, Batangas ay pabalik na sa kanilang pamilya sa Navotas City ang mga nakaligtas na mga isda matapos isa ilalim sa maiksing pagtatanong ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Sa Bulacan naman, natagpuan ng labi ng babaeng sakay ng SUV na tinangay ng tubig at nahulog sa isang sapa sa Caloocan. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Emil, matapos ang 3 araw na paghahanap, natagpuan na rin ang babaeng pasahero ng isang SUV na nahulog sa isang sapa sa Camarin, Caloocan noong Lunes ng gabi. Pasado 2:00 ng hapon nang matagpuan sa katubigan ng Barangay Taliptip sa Bulacan, Bulacan ang labi ng isang babae na nakaasul na pantalon at pulang t-shirt. Agad itong nakilala ng kanyang mga kaanak na si Rebecca Andrade base sa suot nitong kwintas.
Siya ang may-ari at isa sa dalawang sakay ng SUV na nakitang tinangay papuntang Sapa sa Camarin North, Caloocan sa kasagsagan ng malakas na ulan noong Lunes ng gabi. Bago nito, sinuyod ng mga volunteer rescue personnel at Caloocan CDRRMO ang Marilao River sakaling dito napunta ang labi ng biktima. Kahapon ng umaga, natagpuan ng labi ng driver ng SUV na si Ricardo Donasco na ayon sa kanyang may bahay ay nakatawag pa bago sila maaksidente. Kwento ng ilang saksi, sinubukan pa nilang itulak ang SUV na lumutang dahil sa lalim ng tubig sa kalsada pero bigo na silang iligtas ang dalawang sakay nito. Sinubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng panayam sa pulisya at sa kaanak ng biktima na si Andrade pero tumanggi muna silang humarap sa kamera. Emil, buong araw na nakaranas ng mahinang pag-ulan dito sa may North Caloocan at maging sa Marilao at patuloy na nakakaranas ng pag-ambon dito sa North Quezon City, particular sa Fairview area, bagamat wala tayong nakikitang mga pagbaha. Emil. Salamat, Chino Gaston. Sa Quezon City naman, nabunot ang ilang kawayan mula sa isang bangin at bumaon sa mga nabagsakang sasakyan. Dahil pa rin yan sa tuloy na pag-ulan na nagpalambot ng lupa. Kamustahin natin ang sitwasyon sa live na pagtutok ni Maki Pulido. Maki! Sa kabila ng abiso ng barangay, nahintayin muna yung assessment ng City Engineer's Office para matiyak na hindi tuluyang gumuho ang lupa ay pinutol ng may-ari ng dalawang sasakyan yung mga kawayan na bumaon sa kanilang mga sasakyan. Wala naman daw kasing dumating mula sa City Engineer's Office, kailangan na nila yung mga sasakyan para makapaghanap buhay. Alas 6 ng umaga kanina, nabunot ang mga kawayang nakatanim sa gilid ng bangin dahil sa paglambot ng lupa at bumagsak sa dalawang nakaparadang sasakyan sa Don Vicente Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Parang humangin lang naman. Tapos, bigla lang narinig na may bumagsak. Tapos, bumagsak na pala yung kawayan. Tinanim ni Dondon ang mga kawayan sa pag-asang mapigilan nito ang pagguho ng lupa. Ito kasi ang bahay niya, nasa gilid na mismo ng bangin. Wala naman malilipatan. Kung meron lang, bakit hindi? Puwersahan ng pinalika sa mga nakatira sa 3 magkakatabing bahay sa gilid ng bangin. Ang mag-asawang Dondon at Merlin nagdala muna ng kaunting gamit at makikisilong muna sa isang Christian church, habang ang ibang pamilya makikitira muna sa mga kapitbahay. Papayagan lang daw silang makabalik kung tumigil na ang malalakas na ulan. Hindi ko rin alam, hindi ko nga nablablanko hindi ko nga alam kung paanong mangyayari o kaya mangyayari pa eh. Matagal na raw humingi ng tulong ang mga residente para sana mapatayuan ng riprap ang bangin. Lahat ng mga kandidato pupunta dyan, pinapakita namin, picture lang sila, sukat-sukat. Wala naman nangyayari. Isang SUV at isang taxi ang binagsakan ng mga kawayan. Problema tuloy ang pang-araw-araw na gastos ng pamilya ng taxi driver. Sa araw-araw po namin na pangangailangan, dito lang po kami umaasa. Ito lang pang inaasahan namin, pinagkukunan ng pangkain namin araw-araw. Kaya hindi na nahintay ng taxi driver at may-ari ng SUV ang city engineer. Sa kabila ng abiso ng barangay, isa-isang initak ng taxi driver at kanyang mga kasama ang mga nakapatong na kawayan para matanggal ang sasakyan. Naunang nailabas ang SUV. Wala ma'am, kasi kung antayin pa namin ang city engineer, babalikan nila daw, kaya may dalawang bagyo pa. Pag naggumuho itong bahay, tatabunan na ng lupa ang taxi. Humupa ng baha sa Barangay Silangan pero hindi pa pinapayagang umuwi ang mahigit 1,700 evacuees dahil masama pa rin ang panahon. Pero si Meralisa, hindi raw alam kung may mauuwian pa. Kubo po. Sagpit-sagpit. Depende na lang po kasi nabasa na po siya sa ulan. Depende na lang po kung pwede pa siyang matirahan. Kasi yung mga plywood lumambot na po. Bahala na po. Sa evacuation center, may pwesto rin para sa mga alaga na mga lumikas dahil sa pagbaha. Quezon City Veterinary Office ang nagbabantay at nagpapakain sa kanila. Nagdeklara na ng state of calamity ang Quezon City para magamit ng LGU ang kanilang Quick Response Fund. Naka-alerto pa rin ang Quezon City, Mel, at kung kailangan daw ng tulong ay tumawag lang sa hotline 122. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.
Lagpas tao na baha naman ang iniinda sa ilang bahagi ng Hermosa, Bataan. Namamangka na ang ilang residente, makakuha lamang ng maiinom at makakakain. Nakatutok doon live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Emil, gaya nga na nasabi mo, hanggang sa mga sandaling ito, may mga lugar pa rin dito sa bayan ng Hermosa na ang taas ng baha, lagpas tao pa rin. Mga binabaang kalsada ang sumalubong sa amin dito sa Hermosa, Bataan kaninang hapon. Passable pa naman pero halatang buong ingat at dahan-dahan lang ang andar ng mga sasakyan. Marahil para di anurin ang mga naglalakad na residente. Pero pagpasok sa mga looban, higit na mas malala pa ang sitwasyon. Dito sa may barangay Daungan, may mga lugar pang lagpas tao ang baha. Catch basin daw kasi ang kanilang lugar. Panay pong ganito, sir. Panay pong ganito. Ang nangyayari dito sa amin. Ay, sanay po kami. Ayon sa mga residente ng barangay Daungan, dito sa Hermosa, Bataan, ito na ang karaniwang siste pag bumubuhos ang malakas na ulan at pag masama ang panahon. Sumasakay na lang sila ng mga bangka para makalabas at makakuha ng maiinom at makakain. Since birth, ganyan na kami. Ah, talaga? So ganito na talaga ever since? Opo. So kayang-kaya naman? Opo. Kaya mo nakatayo? Hindi, paupo. Malaking tulong na yan. Kasi tulad nga, walang trabaho. Yung kasi baha. Kaya yung ginagawa na, masada muna na yun. Yung iba naman na ayaw mamangka, dumidiskarte maiuwi lang ang mga karga. Itong isa, mga pinagdikit-dikit na lata ang kanyang carrier. Sa ngayon, medyo humupa na ang baha sa karamihan ng mga lugar na binaha kahapon. Maliban sa mga area ng barangay Daungan, Almasen, Kataning at Pulo, na maya't maya iniikutan ng mga marshal ng pamunuang bayan ng Hermosa. Ayan po lagi yung pinakaparang catch basin po ng bahayan, sir. Diyan lahat naiipon ng tubig. Itong Almasen. Opo. Dito po sa Kataning, medyo malalim din po dyan sa Kataning. Lagpas sa rin dyan, halos dibdib din yung tubig dyan . Samantala, Emil, bukod sa pagmomonitor sa mga binabahang lugar, abala rin ang mga tauhan ng bayan sa paglilinis ng mga basura at kawayang inanod sa tabi ng ilog. Emil? Ingat at maraming salamat, Oscar Oida. Patay matapos malunod ang isang babaeng 11 taong gulang sa Tondo sa Maynila. Ayon sa mga magulang ng biktima, kasagsagan ng malakas na ulan nang yayain ng mga kaibigan ang anak na maligo sa ilog sa pagitan ng Tondo at Navotas. Tinangay ng malakas na agos ang bata na hindi marunong lumangoy. Sinubukan siyang sagipin ng mga kaibigan pero bigo siyang mailigtas. Pasado 3:00 na ng hapon nang matagpuan ang labi ng biktima. Pagkawala ng mga daluyan ng tubig naman ang sinisisi ng isang eksperto sa mabilis na pagbaha sa Metro Manila. Ayon naman sa MMDA, nabawasan ang lagusan ng tubig pa Manila Bay dahil sa Dolomite Beach at may drainage na apektado ng itinatayong MRT-7. Itinanggihan ang nasa likod ng konstruksyon. Nakatutok si Joseph Morong. Tuwing bumabaha ang mahigit 70 pumping station ng Metro Manila Development Authority o MMDA kasama ang sa Public Works Department ang dapat naglalabas ng mga tubig papuntang Manila Bay. Pero paano kung ganito? Sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay, sari-saring basura ang nasasala. May pinto ng refrigerator, pati sofa. Maharang niya, tapos pwedeng pumasok sa makina. Nagiinit pag naaano ng basura, kung masira ng tuluyan. Ayon sa MMDA, lampas 30 truck na ng mga basura ang nasasala. Dito pa lamang sa pumping station nila sa Tripa de Galina at sari-sari yung mga basura. Itong mga basura na ito ang nakakasira doon sa mga pumping station dahilan para mahirapan na mag-pump ito ng tubig. Ang mga basura bumabara rin sa mga luma at maliliit na drainage system na mahigit 50 anyos na. Sa ginagawang MRT-7 station sa Batasan sa Quezon City, sari-saring basura rin na nakuha, plywood at malalaking tipak ng bato. Tingin ng MMDA may kinalaman ang struktura ng MRT-7 kaya bumaha rito.
Sabi ng MMDA, ang drainage na ito may nakaharang na poste ng MRT-7. Sa isang pahayag, itinanggi ng MRT-7 Project Management Office ang mga pasilidad nila ang dahilan ng pagbaha sa lugar. Ang mga struktura raw nila ay itinayo sa labas ng linya ng drainage at hindi nakasasagabal sa natural na daloy ng tubig. Sinasabi nila we are the one to source yung clogging doon. Kaya lang we need to check first. Commitment ng SMC, whether or not silang nakaharang, tutulong sila sa paggawa. Para kay geologist at UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay, ang pagkawala ng mga natural na daluyan ng tubig ang dahilan ng pagbaha. Inaaspaltuhan natin, nilalagyan natin ng kalye yung mga sapa na tuyo, pero pag umulan ay tumataba, no? Nag-overflow. So, saan siya dadaan? Di sa ibabaw ng kalye. At ang daming kasong ganyan sa Metro Manila. Ang baha sa Padre Faura at ilang kalye sa Maynila natural dapat na lumalabas sa Manila Bay. May 3 outflow o labasan ng tubig. Pero sabi ng MMDA dahil ginawa ang Dolomite Beach, sa halip na 3 sa isang drainage na lamang ito lumalabas papunta sa sewage treatment plant para linisin muna ang tubig bago ilabas sa Manila Bay. Kinat siya ng isang tubo. So yung 3 outfall na malalaki, pinagsama-sama sa isang tubo, nilagyan naman niya ng tubo palabas to bypass yung Dolomite. Kasi kung bubuksan mo yung gate ng Padre Faura, mawawash out yung Dolomite. Ayon sa DPWH, may 2 malalaking flood control project para solusyonan ang baha sa Metro Manila. Ang Metro Manila Flood Control Project na gagawing moderno ang pumping stations na sa taong 2026 matatapos. At ang Pasig Marikina River Rehabilitation Project na magpapalalim sa Pasig at Marikina River na matatapos sa 2028. Plano rin ng DPWH na magtayo ng mga dam sa Sierra Madre para saluhin ito ang dumadaus-us na tubig galing sa bundok. By next year siguro yan may implement. So we might be able to start doing that. Well, 2027, 2028 siguro. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Napababa ng 1 percentage point ang taripa na ipapataw sa mga produktong i-export ng Pilipinas sa Amerika, kasunod ng pulong nina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Napagkasunduan din doon ang zero tariffs sa mga produkto naman ng Amerika na ipinapasok sa Pilipinas, pero para sa piling sektor lang. Nakatutok si Sara Aguinaldo. Si US President Donald Trump ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa White House. May patikim din si Trump sa pagpupulungan bago pa man sila magsimula. I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we do a lot of business with you. Thank you very much, Mr. President. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over 100 years. Matapos ang pulong, agad na inilabas ni Trump sa social media ang napagkasunduan. 19% aniya ang taripang babayaran para sa mga i-export ng Pilipinas sa Amerika. Mas mababaya sa 20% na orihinal na planong ipataw sana simula ngayong Agosto. Sabi pa ni Trump, tuluyang bubuksan ang merkado ng Pilipinas at hindi papatawa ng kahit anong taripa ang mga produkto ng Amerika na ipinapasok sa Pilipinas. Gayunman, nilinaw ni Pangulong Marcos na para lang sa piling sektor ang zero tariff na binanggit ni Trump sa kanyang post. There were certain markets that they were asked to be open that are presently in this right now are not open. The major areas that he said were automobiles, because we have a tariff on American automobiles. We will open that market. Ibig sabihin, wala nang taripang ipapataw sa mga kotseng in-import mula sa Amerika. Lalakihan din ng Pilipinas ang dami ng ini-import na produkto. The other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma, actually, medicines, para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin. Tanong sa Pangulo, hindi kaya lugi ang Pilipinas dito? That's how negotiations go. We managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19%. Now, 1% might seem like a very small concession,
However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Tinawag din ni Trump ang Pangulo na very good and tough negotiator. Tinalakay rin sa meeting ang defense and security. He was very inquisitive about how the situation in our country, what are the threats that we have to worry about, and how are the other countries around ASEAN, Asia Pacific reacting to what's going on in West Philippine Sea, including the status of the different militaries around the area. We covered a great deal of ground. Tinanong ng media si Marcos kung paano niya babalansehin ang ugnayan niya sa Amerika at China. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, to balance our relationship within the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one, and we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. And I don't mind if he gets along with China, because we're getting along with China very well, because I think he has to do what's right for his country. I've always said, make the Philippines great again, do whatever you need to do. Kaugnay naman sa planong magtayo ng pasilidad para sa produksyon ng mga armas sa dating base militar ng Amerika sa Subic, sabi ni Trump mahalaga ito sa dalawang bansa. Very important, otherwise we need ammunition. We're going to end up in a few months, we'll have more ammunition than any country has ever had. The United States is assisting the Philippines in what we call our self-reliance defense program, which is to allow us to be self-reliant and to be able to stand our own 2 feet, whatever the circumstances that occur in the future. Sa kanilang meeting, formal na ring inimbita ni Marcos si Trump na bumisita sa Pilipinas. When are you coming to the Philippines, sir? Soon. For the ASEAN. Mula dito sa Washington, D.C., Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sinuspinde ng Malacanang ang pasok bukas, araw ng Huwebes, July 24. Walang pasok sa lahat po ng antas sa buong Metro Manila. Gayun din sa lahat ng probinsya sa Ilocos Region. At buong Cordillera Administrative Region. Mga kapuso, wala rin pasok sa Cagayan at Nueva Vizcaya sa Region 2. Pati po sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales sa Central Luzon. Pati po sa buong Calabarzon. Kasama ang Mimaropa. Suspindido rin ang klase sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Masbate sa Bicol Region. At sa probinsya ng Antique at Iloilo sa Western Visayas. Ayon sa Malacanang, required na pumasok ang mga essential employee sa gobyerno. Pero yung mga non-essential na empleyado, pwedeng magpatupad ng alternate work arrangement at mga pinuno ng mga ahensya kung kinakailangan. Nagtaas naman ang singil sa pasahe ang ilang namamasada sa mga bahang kalsada sa Valenzuela. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol? Babalikan po natin ang ulat na yan ni Marisol samantala na iligtas sa rumalagas ang baha ang isang 74 na taong gulang na babae sa Bacoor sa Cavite. Bagaman bahain, kahapon lang nakaranas ng lagpas taong baha sa maraming lugar doon. Nakatutok si Mark Salazar. Mark? Mel, lumalakas na naman ang ulan dito sa Cavite. Alam mo, pagka ganitong lumalakas, bumabalik ang trauma ng ilan sa mga nakaranas ng biglaang pagtaas ng tubig kahapon. Nangyari yan. Ito yung Mel, pagtaas na lampas tao ang tubig.
Sa evacuation center ng Barangay Habay 1, Bacoor, Cavite, sumisilo ngayon ang mga nakaligtas sa flash flood na muntikan maging trahedya kahapon. Ikinwento ni Lola Candelaria, 74 years old, alas 10 daw ng umaga kahapon, napakabilis na tumaas ang baha na rumagasa sa kanilang bahay. Wala na raw siya kung hindi siya hinagisan ng lubid ng rescuer para makapitan papunta sa kaligtasan. Itong katawan ko nililipad ng tubig. Nililipad ng tubig, upo. Inaanod yung lahati ko, pero ako dyan, tuloy lang yan. Basta sabi nila, kapit lang nanay nang mahigpit ka. Para hindi ka malunod o maanod. Hanggang ngayon po ako para akong ano nga po. Sa sobrang bilis daw ng pagtaas ng tubig, sabi ni Emily, ang anak niya lang ang nailikas ng rescuer, pero siya'y inabutan na ng tubig. Nasa trabaho ang asawa ko. Tapos, yung baha po tumaas na. Sabi ko, sana ano po kami ng tulong. Kasi nga di na po ako makababa sa bahay ko. Wala na ako madaanan. Konti na lang po yung bahay ko. Gano'n na, lagpas tao na po. Wala na po akong madaanan. Tumalo na lang po ako papuntang doon sa tubig. Lumangoy po ako kasi inuna ko po yung anak ko. Maraming barangay ng Bacoor ang mabilis bahain dahil maraming umaapaw na ilog na konektado sa Manila Bay. Kasi po gawa ng tabi kami ng ilog, kaya pag nag-high tide po, bumabaha na. Lubog ho yung paa, binte. Pag sinabayan pa po ng habagat o bagyo man na maulan, lumulubog ho hanggang bewang ang tubig. Pero kahapon lang daw naranasan na maraming lugar na umabot ng lagpas tao ang baha. Mas matagal na rin ngayon kung humupa ang baha. Sa Noveleta, maraming parte ng National Road ang maghapong baha nang dahil din sa high tide. Ito rin ang tubig na nagpapabaha hanggang Aguinaldo Highway sa Bacoor. Sa Kawit, marami pa rin komunidad ang lubog sa baha. Nandito po ako sa Barangay Tabon 1 sa Kawit, Cavite. Isa ito sa mga pinakasensitibong mga komunidad dito sa Kawit. Ibig sabihin, ito daw ay kahit mahigit isang oras lang na malakas na dire-diretso ang pag-ulan, napakabilis ang pagtaas ng tubig. Halimbawa, itong nasa likuran ko, ito makikita nyo hanggang hita pa lamang ngayon ng tubig baha. Pero bungad kasi ito, sa looban ito hanggang dibdib ang tubig baha. Ang pinapanalangin nila itong pag-ulan-ulan na ito ay huwag tatagal ng matagal na higit sa isang oras at malakas dahil baka mangyari yung kahapon na hanggang lampas tao ang tubig baha. Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. 7 na ang naiulat na nasawi dahil sa habagat, bagyong Krising at low pressure area ayon sa NDRRMC. 2 ang kumpirmadong nasawi habang 5 ang patuloy na bine-verify. Sa 8 na paulat na nawawala, 2 ang nakumpirma na. Mahigit 1.9 million na individual naman ang apektado. Mahigit 464 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura, habang mahigit 3.7 billion pesos naman sa infrastruktura. Nadagdagan din ang mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Kabilang na riyan ang Malabon, Manila, Marikina at Las Piñas, gayon din ang Umingan, Calasiao at Dagupan City sa Pangasinan. Sa Rizal, state of calamity na sa Cainta at San Mateo. Gayon din sa Maykawayan, Bulacan, Agoncillo, Batangas, Rojas, Palawan at Masantol, Pampanga, pati sa Sebaste at Barbaza sa Antique. Mga kapuso, maki-update tayo sa magiging lagay ng panahong idudulot ng 2 bagyo at habagat. Ihatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, 2 bagyo na nga po ang humahatak at pinalalakas ang hanging habagat. Yan po yung bagyong Dante, dito po yan sa may silangan, dito po sa may bandang itaas, at bagyong Emong naman, dito po yan sa kanlurang bahagi po ng bansa. Huling namataan ng bagyong Dante, 835 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin na abot, 65 kilometers per hour, at yung pagbugso po niyan, 80 kilometers per hour. North-northwest po yung galaw nito, sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa forecast track po ng Pag-asa, kikilos po ito pa northwest sa mga susunod na oras
lumabas patungo po dito sa may Ryukyu Islands at East China Sea. Posibleng bukas po ng hapon o gabi ay makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Emong naman, huling nakita ng Pag-asa, 150 kilometers, kanluran po yan ng Lawag City dito po sa may Ilocos Norte. Pa-southwest po o pababa po yung paggalaw nito pakanluran. So yun po, no, pa-southwest pababa pakanluran dito at sa bilis po ito na 20 kilometers per hour. Dahil malapit po yan sa Northern Luzon, nakataas na po ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portions ng Pangasinan, Apayao, Abra at ganun din sa Benguet. So dito po mararanasan yung malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. May gale warning naman at delikado pong pumalaot dito po yan sa western seaboards ng Northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, magpapatuloy pa southwest po na galaw nito po nga bagyong Emong dito yan sa may West Philippine Sea ngayong gabi hanggang bukas po yan. Pero magbabago po yung direksyon niyan dahil po sa interaksyon nito sa bagyong Dante. So iikot po yan, ito pong bagyong Emong at kikilos naman po pa northeast. So kung sa mga nakalipas po na oras, ayan po ay pa-southwest, babalik po yan dito sa may atin at posible pong mag-landfall. Dito yan sa may Ilocos Sur, di kaya naman po sa may La Union or Pangasinan area bukas po ng gabi o Biyernes po ng umaga. Ayon po sa Pag-asa, pwedeng sa weekend pa ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, meron din pong tinatawag na Fujiwara effect dito po sa dalawang bagyo. So nagkakaroon po ng interaksyon ito pong bagyong Emong at bagyong Dante. Pero dito po, mas malakas po yung hatak nitong bagyong Dante. Kaya po yung pagkilos nito pong bagyong Emong, yung naiimpluwensyahan. Patuloy po na palalakasin ng dalawang bagyo yung hanging habagat na magdudulot pa rin na maulang panahon sa malaking bahagi po ng Pilipinas. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin ngayong gabi at yung mga matitinding buhos po ng ulan, mararanasan po yan dito sa may Ilocos Region at pati na rin sa may Cordillera. May mga pag-ulan din po sa iba pang bahagi po yan ng Northern at ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, ganun din dito sa Mindoro Provinces, ilang bahagi po ng Palawan at ganun din sa Bicol Region. Magtutuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-ulan bukas po ng umaga sa ilang bahagi po yan ng Ilocos Region, pati po dito sa may Central and Southern Luzon. So nakikita po natin may mga heavy to intense pa rin na mga pag-ulan kaya posible pa rin ang mga pagbaha o landslide. Halos buong Luzon na po ang uulanin pagsapit po ng hapon. Ayan po malalakas at malawakan po yan lalong-lalo na dito sa may Northern and Central Luzon at pati na rin po sa western sections po yan ng Central and Southern Luzon. May mga pabugso-bugsong ulan din po dito sa Metro Manila bukas po ng umaga at magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at pati na rin po sa gabi. Kaya doble ingat mga kapuso. Posible rin pong ulanin ang Visayas, ganoon din po ang Mindanao. Umaga bukas may mga pag-ulan po dito sa Panay Island at Negros Island Region, ganoon din sa may Zamboanga Peninsula. Halos ganyan din po sa hapon pero may mga pag-ulan na rin dito po yan sa may Central at Eastern Visayas, pati na rin po sa ilang bahagi ng Mindanao. Meron din po tayo nakikita mga malalakas na ulan, lalo na po sa Panay Island at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. Bukod po dito sa habagat at ganoon din sa dalawang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, meron ding sama ng panahon dito po yan sa labas ng PAR at mataas din po ang tsansa nito na maging bagyo. Pero ayon po sa Pag-asa, pahilaga o paakyat naman po yung galaw nito at hindi naman tutumbukin ang Pilipinas. Pero posible pa pong magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang po kayo sa updates. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nagtaas naman ng singil sa pasahe ang ilang namamasada sa mga bahang kalsada sa Valenzuela City. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol! Mel, ilang araw nang nagtitiis ang mga residente sa ilang barangay na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha dito sa Valenzuela City. Bit-bit ang kaldero. Sinuong ni Jerry ang baha rito sa Dulong Tangke, Barangay Malinta, Valenzuela City. Dadalhan niya ng pananghalian ang mga magulang at mga kapatid na nag-evacuate. Diyan po sa school kasi po lumikas sila mama niya. Tumaas na niya kasi ang baha sa kanilang bahay. Minsan po kasi hanggang leeg po. Kasama ang mga kaanak ni Jerry sa 2,000 at 300 pamilya sa lungsod na lumikas. Kung tutuusin, sanay na nila sila sa baha. Kaso nakakatakot po, sa totoo lang. Hindi pa kami maalis dito kasi nga may bagyo pa po. Balik bahay naman na kanina ang mag-anak na ito, matapos pansamantalang makituloy sa mga magulang.
Humupa na kasi ang baha sa tinitirahan nila sa barangay Dalandanan. Safe na bang bumalik? Siguro po. Kasi kahit paano di naman na nag-uulan, no? Opo. Sa mga kalsadang baha pa rin tulad sa G. Lazaro, problema ng ilan ang mas mataas na singil ng mga nakakadaang sasakyan. Sayang pamasahe namin eh. Mahal din po yung pamasahe. Delikado sa baha. Sanay na po. Sa MacArthur Highway naman sa Dalandanan, delikado pa rin. Sir, ano nangyari? Tumirik? Tumirik, malalim sa gitna. Naabot po ng baha. Tumirik? Tumirik po. Kahit mga four-wheel na sasakyan, di rin kinaya. Kaya si Jo Marie Montiveros nanigurado. Kumusta? Ilang oras ka na naghihintay dito? Mga isang oras pa lang naman. Oras? Anong hinihintay niyo po? Nag-aalangan kasi kung dumaan eh. Mga ilang oras pang hihintayin niyo niyan, sir? Siguro may isang oras. Emil, gaya ng ating nararanasan ngayon, panakanakang pag-ulan ang naranasan natin sa buong araw dito sa Valenzuela City. Kaya naman merong mga lugar na humupa ng baha pero merong pa rin mga area na hanggang ngayon ay baha pa rin tulad na lamang nitong ating kinaroroonan dito sa MacArthur Highway sa Barangay Dalandanan. Pero yung iba talagang hanggang ngayon, Emil, hindi madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. At ang evacuees, bagamat nabawasan ang bilang, nasa mahigit 2,000 pa rin na pamilya ang nananatili roon. Emil. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Unang sona pa lang niya ay pinangako na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapababa sa bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Kaya ngayong nangangalahati na ang kanyang termino, kukumustahin natin kung nasaan na ang gobyerno sa pag-abot niyan, hindi lang po batay sa mga estatistika, kundi sa lakas ng kalam ng sikmura at estado ng dignidad ni Juan de la Cruz. Ang special report, tinutukan ni Ivan Mayrina. Isa sa di malilimutang imahe ng unang bahagi ng 2025, ang babaeng ito na biglang sumulpot mula sa imburnal sa isang bahagi ng Makati. Kwentong nagsanga na sa buhay ng mga mahihirap na Pilipinong tulad ni na Rose na napilitan umanong mga lakal at pumasok sa mga imburnal para lang may ikabuhay. Gusto ko po kasi makapagtapos ako ng pag-aaral. Saka magbago yung buhay ko, yung makatulong naman ako kahit hindi ko turing na pamilya. Nung kanyang unang sona, isa ang kahirapan sa pinangakong tugunan ni Pangulong Marcos. 9% or single-digit poverty rate by 2028. Ang target na yan, kalahati ng poverty incidence sa Pilipinas na naitala ng Philippine Statistics Authority bago siya maupo noong 2021 na 18.1%. Naibaba na yan sa 15.5% noong 2023. Malaking kabawasan pero ika nga, malayo na pero malayo pa. Katumbas kasi ng 15.5% na poverty rate ang 17.5 milyong mahihirap na Pilipino na nabubuhay sa mas maliit pa sa 9250 kada araw. Si Noemi, isang solo parent na tubong Cotabato, tinakasan ang hirap ng buhay sa probinsya. Pero nang makipagsapalaran sa Metro Manila, hindi rin birong hirap ang hinaharap niya. Ilang taon na niyang mag-isang itinataguyod ang dalawang anak. Ang isa, may kapansanan pa sa pamagitan ng pagtitinda ng mais sa Balintawak Market. Ang mga tulad ni Noemi ang target matulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Di lang stress siguro, sir, parang depressed na eh. Kasi parang bayad dito, ganun di mo mano. Pero nung nakasali ako sa 4Ps, laking tulong sa akin yun. Sa pamamagitan ng 4Ps, mahigit 1.4 milyon na pamilyang Pilipino na raw ang natulungan makaalpas sa kahirapan. Tulad ni Jomelyn, nakakagraduate lang sa 4Ps ngayong buwan, makalipas ang 11 taon sa programa. Nakapagpundar siya ng sariling bahay at may kinabubuhay na ngayong maliit na tindahan at computer shop. Naabot po kami sa pangangalakan na kumukuha yung asawa ko ng kalakad, pati yung kanin baboy. Pinakwento ko nga sa mga anak ko na nag-construction ako, hindi sila makapaniwala eh. Kasi sabi ko, dalawa kami ni Papa nag-construction. Si Papa nag-aasintada, ako naghahalo. Naging self-sufficient na sila. Kaya nang tumayo. So we're looking at around 1 million cumulatively come end of the year. Walang administrasyon na nag-exit dahil naging maayos na yung buhay ng mga beneficiary na ganun karami. It started in 2024 and 2025 kasi
marami talagang intervention na ginawa. Daang bilyong piso ang taunang budget na inilalaan para sa social protection program ng gobyerno tulad ng 4Ps. Pero kapansin-pansin ang biglang tapyas ito sa 2025 national budget. Ang DSWD, isa lamang sa mga departamentong natapyasan. Hindi rin nakaligtas ang Department of Agriculture, sektor na kabilang sa mga pinakamahihirap na mga Pilipino. Tanong tuloy na isa ekonomista, gaano nga ba kataas sa prioridad ng gobyerno ang pagtugon sa kahirapan? We have to have structural changes and focus on basic sectors. Dapat yung agrikultura natin, papataas natin yung productivity ng agriculture, which will of course have spillover effects on other industries. Ang dinagdagan, mga budget para sa ibang ayuda, hindi na lang yan 4Ps, kundi meron pang TUPAD, AIX at AKAP. Isa sa pinakamalaking programa kontra kahirapan ng Administrasyong Marcos at gayon din ng mga nakaraang administrasyon, ang social protection programs tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Pero laging may punas sa programa. Una, hindi daw ba sinasanay na lang natin ang mga mahihirap sa ayuda? At hindi raw kaya ito nagagamit sa pamumulitika? Let's face it, it's being used for political patronage. People out of frustration want immediate relief, and politicians use that to gain favors. Tignan nyo ang 4Ps, hindi bilang ayuda kung hindi bilang pamumuhunan sa taong bayan. Yan mga yan, naging members ng productive workforce, then babawas yung incidence ng kahirapan, then the nation will move along. Batay sa Philippine Development Program ng administrasyon, target na maging upper middle income ang bansa ngayong taon. Pero kinapos ang Pilipinas sa aspetong ito. $4,470 ang gross national income ng bansa, katumbas ang kitang 21,232 pesos kada buwan ng kada Pilipino. Hindi yan umabot sa $4,496 sa target na itinakda ng World Bank, katumbas ang kitang 21,356 kada buwan ng bawat isang Pilipino. Gross national income ang kabuang kinita ng mga residente at negosyo sa isang bansa. Ang pambansang utang nasa halos 17 trillion pesos na at sa halip na bumaba sa target na 60% ng GDP ngayong taon, lalo pang tumaas sa 62%. Sa kabilang banda, ibinibidi ng bansa ang 5.7% na gross domestic product noong 2024, pangalawang pinakamataas sa ASEAN. Pero sa kabila ng mga ibinibidang numero, hindi pagkalahatan at hindi agaran ang magiging epekto ng marami sa mga ito dahil hanggat may mga natatanggalan ng dignidad ng dahil sa kahirapan, patuloy ang hamon sa pamahalaan na tiyaking sa anumang pag-unlad, walang maiiwan tulad ng mga naninirahan sa mga kalsada at estero at sa marami pang sulok ng bansa na hindi natin nakikita. Hindi pwede na umaakyat ang ekonomiya, may sektor o may bahagi ng ating lipunan na hindi mabibigayaan. Yung direksyon ng presidente, walang maiiwanan. We're growing, macro number yan. But do we see really remarkable improvements sa buhay ng average na Pilipino? Or do we still see, yung middle class is struggling pa rin ba yan to pay off bills? People seem to find it hard to make ends meet. That goes to show, that we have a long way to go. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Calasiao at Dagupan City sa Pangasinan. Patuloy ang rescue operations lalo't may mga lugar na mas lumalim pa ang baha. Mula po sa Calasiao, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, dahil pa rin sa kabi-kabila ang pagbaha sa ilang lugar sa Pangasinan, ay isinailalim na sa state of calamity ang 7 lugar sa probinsya, kabilang dyan ang bayan ng Calasiao. Kumagat na ang dilim, pero tuloy pa rin sa rescue operations ang mga otoridad sa Calasiao, Pangasinan dahil may mga lugar na umabot pa sa lagpas tao ang baha. Hanggang 6 feet above, lagpas taong tubig baha. Mula po kagabi ay meron po tayong bulk ng rescue operation sa Barangay Mancop at saka sa Barangay Lasip. So mula po kagabi hanggang ngayon po ay ongoing pa rin po ang ating rescue operations. Sa tala ng MDRRMO, nasa 21 barangay na ang lubog sa baha. Nasa 87 families o 388 individuals ang nasa Calasiao Sports Complex na ginawang evacuation center. Malalim po ang baha. Lampas tao. Yung bahay namin naabot na yung sahig. Wala na kayong matulugan. Malaking tulong daw ang deklarasyon ng state of calamity sa Calasiao para mapabilis na may paabot ang tulong sa mga apektado. Nasa state of calamity na rin ang Dagupan City. Ngayong araw,
ay lalo pang lumalim ang baha sa ilang kalsada sa lungsod. Hindi nakaligtas ang St. John the Evangelist Cathedral na kahapon palubog sa baha. Ang 63 anyos na si Nanay Dolores nagmadaling pumunta sa evacuation center kaninang umaga dahil lagpas bewang na raw ang baha sa kanilang bahay sa Pugo Chico. Saan kayo pupunta? Sa Astrodome po. Okay. So mag-evacuate na kayo? Opo. Ano yung dala-dala ninyo? Damit. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, kaninang umaga, umabot na sa 787 pamilya ang nasa evacuation center sa iba't ibang lugar sa probinsya. Emil, sa mga oras nga na ito ay patuloy pa rin nakakaranas ng bahagyang pag-uulan dito sa Calasiao, Pangasinan. Patuloy din yung pagtaas ng antas ng tubig o ng baha sa ilang barangay sa bayan. Samantala, tiniyak ng lokal na pamahalaan na naibibigay ang pangangailangan ng mga residenteng nasa mga evacuation center. Emil? Ingat at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Binatikos naman ni Vice President Sara Duterte ang pagtugon ng Administrasyong Marcos sa problema sa baha. Tinututulan din ng bise ang mungkahi ng Amerika na pagtatayo ng ammunition manufacturing facility sa Subic Bay. Ang sagot ng palasyo sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Sa isang interview sa The Hague, Netherlands, naghayag ng pagtutol si Vice President Sara Duterte sa iminumungkahi ng Amerika na pagtatayo ng ammunition manufacturing facility sa Subic Bay, Zambales. Sabi ng bise, walang independent foreign policy ang Pilipinas kung iisang bansa ang kinikilingan nito. Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. Ang mungkahing ammunitions facility, bahagi ng Defense Cooperation ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Cooperation Agreement o EDCA. Ang sabi ni Pangulong Marcos, makakatulong daw yun sa pagiging self-reliant ng Pilipinas pagdating sa depensa. The United States is assisting the Philippines in what we call our self-reliance defense program, which is to allow us to be self-reliant and to be able to stand our own 2 feet. Binatikos din ni Duterte ang pagtugon ng Administrasyong Marcos sa problema ng mga pagbaha. Kabilang ang mungkahi ng Pangulo na ipunin ng floodwater para magamit sa tagtuyot. Ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Sabi ng palasyo, nakapagtataka raw na tila hindi alam ng bise ang Republic Act 6716 o Act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of spring and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. Kinutya niya ang suhestyon na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito at ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Pagdidiin ng palasyo, may direktiba ang Pangulo gaya ng mga libreng sakay at paghahanda ng food packs para sa mga naaapektuhan ng bagyong Krising. Hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. Hiningan namin ng reaksyon dito ang bise. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Patay matapos makuryente ang isang barangay health worker nang puntahan nito ang binahan nilang health center sa May Kawayan, Bulacan. 4 na barangay pa ang baha roon pero may ilang residenteng hindi na lumikas. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, humupa man bahagya yung baha ay nagdeklare pa rin ng state of calamity ang syudad ng May Kawayan dito sa Bulacan dahil lubog pa nga yung 4 sa kanilang mga barangay. At kapag nagtuloy-tuloy itong ganitong masamang panahon, ay posibleng magtagal pa yung paghupa ng baha o kaya madagdagan yung mga bahang lugar. Ito ang pangunahing kalsada papasok sa Barangay Bayuga, isa sa pinakaapektadong barangay dito sa May Kawayan. Bangka na lang pwedeng pumasok dahil sa hanggang bewang na tubig baha sa ilang bahagi ng barangay. Marami ang ngayon palang muling nakalabas para bumili ng supply dahil bumaba na raw ng bagya ang baha rito. Bibili ako para may pantinda ako. Wala na may bilan. Punta kami bayan.
Si Nanay Milagros, nagdesisyong manatili na muna sa kanilang bahay dahil may second floor naman daw ang kanilang tahanan. 6 na taon na raw silang nakatira rito at taon-taon daw talaga silang nakakaranas ng baha. Hindi ko kayo hindi na kayo alis. Ay, hindi na. Ito na lang po. Kasi po, mahirap lumikas pag may mga batang maliit. Kanina dumating na ang relief supply sa barangay. Ipapamahagi raw ito sa mga residenteng piniling manatili sa kanilang mga bahay sa gitna ng pagbaha. Pero sa gitna ng pag-aasikaso sa mga apektadong residente, nagluluksa ang barangay. Kahapon kasi nasawi ang isa nilang barangay health worker matapos makuryente. Sa gitna kasi ng baha, pinili daw ng BHW na si Cristina Padora na magtungo sa kanilang barangay health center para sana i-secure ang kanilang mga gamot. May nahawakan po siya yung poste po ng tent na may ground. Ang sabi naman po sa kanya, huwag ka nang tumuloy. Kasi may kuryente yan pag may ground. Nakita po namin siya nakahiga na sa tubig . Ang asawa ng barangay health worker, hirap matanggap ang nangyari. Magdidiwang pa raw sana siya ng kaarawan sa August 4. Bukod sa asawa, nauli na niya ang 2 anak. Mabait po yun sir, masipag. Mabait po. Mabait po siya, di ko nahirapan ako. Marami pa kami paano sir . Makatatanggap naman daw ng tulong ang pamilya mula sa LGU ng May Kawayan. Sa ngayon, 4 na barangay na lang ang lubog sa baha mula sa 11 kahapon sa kasagsagan ng baha. Ang DSWD naghatid na ng tulong ng mainit na pagkain sa mga evacuees na narito sa sports complex ng May Kawayan. Sa ngayon, 70 pamilya o 303 individual ang narito ngayon sa evacuation center ng syudad. Yung ibang nagsilikas ay pinili daw na makitira sa kanilang mga kaanak. Yan ang latest mula dito sa May Kawayan, Bulacan. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Kabilang sa mga pinaka-apektado tuwing bumabagyo, ang mga senior citizen at ang mga may karamdaman. Sa Parañaque, ilan sa kanilang hindi na nagawang lumikas kahit baha. Nakatutok live si Maris Zumali. Maris? Mel, hindi pa man tuluyan nakakabangon mula sa bagyong Krising. Heto't hinihila na naman ng mga panibagong bagyo ang habagat na mayat-maya kung humagupit dito sa Parañaque. At gaya nga ng sinabi mo, sa tuwing sila ay babahain, isa sa pinaka-apektado ang mga senior citizen. Dahil nasa loob ang bahagi ng Sitio Libho sa Barangay Santo Niño, Parañaque City at dahil sa kitid na mga daan, mahirap puntahan ang tahanan ng 80 anyos na si Arsenia. Pirmi na lang din siya sa kanyang kama dahil sa sakit. Kaya naman nang bahain, pinili niyang wag nang lumikas at iniangat na lang ang kanyang kama. Sirap kasi ng buhay namin. Wala kami mga trabaho. Tulad nyo, wala kaming pagkain. Hindi wala Nang tatag-ulan, hindi kami makatrabaho. Matagal pa ito matanggal. 2 buwan bago matanggal yan. Kaya iniisip ko yung kapatid ko kasi baka mamaya malit to. Mahal na mahal ko siya kasi may Alzheimer po kasi siya . Ayaw po niyang lumipat kasi nag-aalala daw po siya sa kanyang mga gamit. Kahit na mga aabubot po yan, ayaw niya pong umalis. Lalo na yung mga alaga niya. Namatay na nga lang po yung mga aso kasi nalunod. Ang nararanasan po natin sa ngayon ay bahagyang ambon, pero hindi pa po tuluyang humuhupa ang baha rito. Ang sinasabi ng mga residente rito, inaabot po hanggang 2 buwan ang baha rito bago tuluyang humupa. Mas masaklap mga kapuso ay kung makikita po ninyo, hindi lamang po ito tubig, no? Kitang-kita natin kung gaano karaming basura, dumi. Ang problema rin po rito ay wala raw pong maaagusan yung tubig dito dahil wala naman daw drainage. Kasi ito, private property. Itong lote. Kaya wala pong magawang paraan ng government ni Kapitan. Nakikitira lang po kami. Natatakot naman din po. May binibigay yung barangay ng gamot para sa daga, sa baha. Baha rin sa katabing Area 1 Extension. Kaya hindi madala sa ospital ang 74 anyos na ina ni Mayflor na si Nenita.
Meron po siyang breast cancer, tapos mahina na rin po siya. Pag naglakad, hinihingal na siya. Sobrang hirap din, syempre, nakakapagod. Pag yung mayat-maya, linis ka, baha. Sana masolusyonan tong ganitong sitwasyon namin dito na lagi kaming binabaha. Pinili na ring wag lumikas ng 6 na magkakapatid na senior citizen ito dahil sanay na nila at may second floor naman. Pinagtulungan na lang nilang iangat ang mga muebles at kasangkapan sa bahay. Siyempre yun, nanginginig kasi kaya anong edad na namin, ang sasakit na ho sa katawan. Mahirap na kaming maglabas-labas. Kinerbiyosa po lahat. Puro senior ho ang kasama ko. Lilig pa lang namin umulan. Nagigising na kami kahit na anong oras, kapares ng isang gabi. Alauna ng gabi, umulan. 2:00, nasa baba na kami. Kasi natatakot po kami kasi baka pumasok, lumaki yung tubig. Di naka-ready na kami. Kakalunat po kami ng trauma. Ang sinisisi nila sa baha. Yung paggawa lang na ito siguro yung kalsada. Kasi mula nung tinaasan yon, hindi na talaga umaano. Dati hindi naman masyado nadulas ako doon. Kaya yun ito, namamaga yung aking tuhod. May mga nagmamagandang loob namang nagdadala ng tulong gaya ng palugaw na ito sa mga residente ng Sitio Libho. Mel, sa mga sandaling ito ay tumigil na muli ang ulan at maganda yan dahil kahit papano ay humuhupa ang baha at hindi rin sila mangangamba na baka tumaas na naman yung tubig dito sa tabing ilog. Sa ngayon, nasa 1,500 na pamilya nasa mga evacuation center at sinabi rin sa atin ng Disaster Risk Reduction and Management Office nila na kinakailangan munang magpulong ang Disaster Council para malaman kung kailangan bang magdeklara ng state of calamity sa kanilang lugar. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Barangay Santo Niño sa Parañaque. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Awat muna sa puksaan at ganda-gandahan dahil may kilig plot twist na abangan sa Beauty Empire. Si pambansang Ginoo David Licauco muling makakasama on screen ang other half ng Barda na si Barbie Fortesa. Makichika kay Nelson Canlas. Labis-labis ang pasasalamat ng cast ng Beauty Empire sa gabi-gabing pagsubaybay ng mga manonood sa kanilang serye sa GMA, pati na sa streaming platform na View. Aliw ang fans di lang sa tarayan at ganda-gandahan, kundi pati na rin sa mga nakakagulat at nakakakilig na plot twists. Overwhelming dahil bukod sa mataas yung engagements namin online, number 1 din kami sa View, pinapanood din talaga kami ng mga tao sa GMA sa gabi. Kaya siguro yun ang hindi ko inaasahan na talagang napakaganda ng reception ng mga tao. Maraming salamat sa lahat ng mga kapusong nanonood gabi-gabi sa Beauty Empire and of course sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Talagang na-feel namin yung pagmamahal nyo. Kahit maulan dito sa Antipolo, tuloy-tuloy pa rin ang taping ng Beauty Empire at para mas mapaganda pa raw ang kanilang mga plot twist, nag-i-invite sila ng mga special guest tulad ni pambansang Ginoo David Licauco. Handog daw nila ito sa mga abangers na Barda shippers na siguradong maglalayag dahil sa bagong plot twist na ito. Plot twist ba to? Hindi. Or surprise? Oo, surprise. Ay, may surprise! Hindi na surprise kasi na-interview ko na. Ano ba yan? Na-surprise ka ba? Super. Talaga? Hindi, joke lang. Ayan. Then napag-usapan na namin to, syempre. Matagal na eh. Actually, matagal na siya dapat pumasok. Pero yun, finally, okay din na ngayon siya pumasok dahil like bumibigat na rin yung mga eksena namin. So, perfect timing din talaga. Si David, ilang linggo raw ang hinintay na makasama muli si Barbie sa isang project. Kaya't na-excite daw siya nang tawagan siya para sa taping. It's been 7 months since I last acted, which makes me excited actually. And also, obviously, I'm working with Barbie again. Confirmed dateless daw si Barbie sa darating na GMA Gala this August. Ang kanya-kanyang co-star na si Kailin, going solo din. Tayo na lang talaga. Malay nyo after. May date ka daw ba? Wala ho. Wala. Yung sagot, wala ho. Wala. Tayo na nga lang dalawa. Exactly.
Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.